Kamusta Pisces? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin ang message gamit itong mystical cards. Aalamin din natin mamaya ang angel number mo at saka ang situation mo, situation ng person mo at saka ang magiging outcome ng relationship nyo. Itong card na ito ang nagsasabi na kailangan meron kang strategy para mag-work yung mga gusto mong mangyari sa buhay mo. Kasi paparating na sa buhay mo yung changes or transformation. Sinasabi sa card na ito na ang magiging hadlang sa tagumpay mo ay ang pagdududa sa sarili, at ang patience, kasi yung prosperity at saka abundance ay pangalawang card na ito na darating sa iyo. Malalagpasan mo rin kung ano man yung mga sitwasyon na dumarating sa buhay mo. Hindi ka dapat matakot or mag-alinlangan. Five, 5 means a change is coming your way and you should embrace it when it does. Pare-pareho yung sinasabi ng mga cards. Kasi may ibang Pisces na hindi mo naman iniisip na magpalit ng trabaho pero darating sa sitwasyon mo na kailangan na talaga ng changes or level up para matugunan yung mga pangangailangan mo. Paalala para sa mga bagong viewers na ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang, kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo at kung kailan mo ito napanood, yun ang start ng 1 week reading para sa'yo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Unahin muna nating alamin yung cards mo, pero posible pa rin na pwede kayong magkapalit ng person mo kasi connected kayo sa isa't isa. 8 of Cups in reverse, 6 of Cups, 8 of Pentacles. Nag-i-stay ka sa situation, sa plano mo, hindi ka masaya at saka merong takot. Yan yung feelings mo. Pero yung situation mo, maganda naman. Kumbaga, merong emotional security na ibibigay sa'yo ng mga taong nasa paligid mo. Kalma. Kahit ang career o negosyo, maganda rin yung nagiging daloy. Merong prosperity, success. Pero pagdating sa love or nararamdaman mo, yun yung may kakulangan. Ang ilan sa inyo sa career, iniisip mo na kapag natapos yung kontrata mo, ano kaya yung susunod mong gagawin? At saka ang ilan sa inyo ay meron kang negosyo pero tingin mo hindi magtatagal. At base sa mga cards, kailangan ikaw mismo yung sumuri or mag-imbestiga kung ano ba yung nagiging problem. Sa presyo ba? Or hindi ka ba nakakasunod sa trend? Hindi ba maayos yung pagkaka-display mo or pagkakasabi mo? Or kulang sa stocks? Ang ilan sa inyo gusto mo yung ginagawa mo sa karir mo o negosyo pero hindi mo alam kung hanggang kailan. Yun yung ikinakatakot mo. Pero ang ipinapahiwatig ng mga cards ay ibigay mo yung best mo kasi meron kang kakayahan na mapaunlad yung negosyo or mas lalo mo pang mahasa yung kaalaman mo sa career. Yung serbisyo mo ang importante.
susunod na yan yung mga gusto mo na may malaking kita or pangmatagalan na trabaho or negosyo. Para sa ilang single, yung next person na makakarelasyon mo ay malapit lang dyan sa lugar or trabaho mo. At para sa ilan, kung merong problem ang relasyon nyo ng person mo, sabihin mo ito sa kanya na para pareho nyong maresolbahan kung ano yung pagkukulang. Kasi base sa mga cards ay magkaiba kayo ng focus ng person mo. Kaya yung relasyon nyo ay tumatamlay. Single ka man or nasa relationship, anuman ang koneksyon nyo o relasyon, ituring mong kaibigan yung person mo. The Hermit, King of Pentacles, the High Priestess. Ito yung cards ng person mo, pero pwede rin kayo magkapalit. Ano man ang gender ng tinutukoy mo na person, itong mga cards niya, iniisip niya kung ano ba yung mas magandang tatahakin ng buhay niya. Pareho kayo ng person mo na maraming iniisip, pero yung person mo, ang iniisip niya, yung tagumpay. Meron na siyang natatawag na permanenteng trabaho o kaya negosyo. Pero mas gusto niyang pagsumikapan na maipagpatuloy ito yung mas maging matatag. Nagsishare siya ng kaalaman niya sa katrabaho niya or kapwa niya, natututo din siya. Sa financial, merong kita pero nagkukulang. Kaya ang ilang Pisces nakakagawa ka ng paraan na para matugunan yung pangangailangan mo sa pang-araw-araw na gastusin at saka yung gusto mong kita. At saka kahit papano, tumutulong ka sa kapwa mo. Pwedeng financial o kaya pagkain, gamit. At ang paalala ng mga cards ay huwag mong ipaalam sa kapwa mo na maganda yung kita mo, na malaki yung kita mo. Isinisekreto yan para din sa safety mo. Marami sa atin yung hirap sa buhay, kaya posible makagawa ng hindi mabuti, pwedeng magnakaw, o kaya hiraman ka, hindi na ibalik sa'yo. Para sa ilang single, nakatatlong cards ka na meron kang nakaraan na relasyon na hindi naging maganda yung breakup nyo. May ilan sa inyo na meron ka nang nagugustuhan, pero dahil nga sa meron kang nakaraan, ito yung pinag-iingatan mo na hindi na maulit. Kaya kinikilala mo yung person o kaya tinitingnan mo lang siya kung ano yung mga ginagawa niya, gusto niya, sino yung mga kaibigan niya. O kaya nagtatanong ka sa mga kaibigan niya kung ano yung hilig niya, nasaan siya. Kasi nagiging interesado ka na dun sa person. Yung curious ka ba? Para naman sa ilan na nasa relationship, kapag libre yung person mo, ikaw naman yung busy. Minsan, siya naman yung busy, ikaw naman yung libre. Alamin muna natin yung feelings ng person mo, pero pwede rin ipakita kung ano yung feelings mo. Kasi connected kayo sa isa't isa. Diba kasasabi ko lang guys na pareho kayong hindi nagkakasabay ng schedule kasi maraming gawain o kaya trabaho. At saka hindi rin kayo nagkakapareho ng hilig dahil na rin sa may agwat yung edad nyo. Nag-iingat yung person mo na makasabay siya sa mga hilig mo or gusto mo. Ipinakita na ito sa unang cards
na hindi ka masaya. Pero may mga sitwasyon sa buhay mo na kahit papano nakakapagpasaya naman sa'yo na blessing. Siyempre, kung hindi ka masaya sa relationship mo, ikaw na rin mismo yung umaabuso sa sarili mo, sa sarili mong happiness. At tingin ko guys, pareho kayo nito na nagtitiis. Hindi sinasabi kung ano yung totoong feelings. Kasi pareho kayong umaasa na merong changes na mangyayari sa relationship nyo, kaya nag-hold on kayong pareho. Pero may mga situation sa relationship nyo na hindi na talaga nagpapakumpleto sa iyo, sa sarili mo. At ito yung tanging solusyon, yung makilala nyo yung isa't isa, i-enjoy kung ano yung pagkakaiba nyo, para matuklasan mo din kung ano yung mga bagay na hindi mo pa pala alam. At saka ang ilan sa inyo sa relationship, yung karelasyon mo ay mature na person. Stable din siya sa kung ano man yung trabaho niya or negosyo. At saka itong person mo ay willing siya na makinig sa kung ano yung gusto mong sabihin, ano yung gusto mong changes. At saka pinapayuhan ka ng mga cards na i-relax yung sarili, huwag masyadong mag-isip patungkol sa kapwa mo or sa person mo, kasi mariresolbahan mo naman ito sa pakikipag-usap sa kanya. Ito naman yung outcome ng relationship nyo. The Sun, Seven of Swords, the Death in reverse. Ito na yung panahon na dapat mas nag-i-enjoy ka na, kasi sa kalayaan at saka sa happiness na nangyayari sa buhay mo. Huwag mong hayaan na ilayo yung sarili mo sa mga taong nagmamalasakit sa iyo, lalo na sa family mo, sa person mo or close friends. Ito yung dapat mo nang baguhin, yung kakaisip ng hindi mabuti or negatibo. At saka kung meron mang sitwasyon na nagbabalik sa nakaraan na nakasira sa iyo, kailangan mo nang magdesisyon para sa sarili mo kung ano yung dapat mong i-keep at saka dapat mong i-let go. Kasi kung wala kang magiging desisyon, magpapatuloy yung negative pattern na nangyayari sa buhay mo. Sa kalusugan, healthy ang ilang Pisces. Pero ang ilang Pisces, meron kang sakit, kaya lang ini-ignore mo. Hindi ka rin nagpapatingin sa doktor at saka ayaw mo din ng treatment. Maybe dahil sa ayaw mo sa doktor, ayaw mo uminom ng gamot, pero base sa mga cards, posibleng lumala yung kondisyon mo kung hindi mo aagapan. Para sa ilang single, yung potential person, kung nakikitaan mo na may mga sign na hindi kayo magkasundo, yun na yung sign sa iyo na hindi siya para sa iyo. At saka wag mong hayaan na mapunta ka sa person na minamanipula ka. Yung papaniwalain ka sa mga alibay. Itong final card mo na the Star ay ibig sabihin nasa tamang direksyon ka, kaya wag kang mag-alinlangan sa nagiging magandang daloy ng buhay mo. Yung mga negatibong dumarating sa buhay mo ay meron niyang hidden na positive opportunity or kasagutan sa mga gumugulo sa isip mo. Para naman sa mga nasa relationship, magkakaroon ng clarity sa totoong sitwasyon nyo ng person mo. Kung niloko ka man niya o kaya may mga sekreto siya sa iyo, mag-hold on ka pa rin sa relationship nyo.
Pero may changes na mangyayari na akala mo yung relasyon nyo wala ng patutunguhan, pero nabubuhay itong muli. Sa future pa ipinakita ng mga cards. Kaya sa future may mga magandang dulot yung pagtitiis mo. Capricorn, Cancer, Gemini, Aquarius, Leo, Virgo, Sagittarius. Ito yung ilan sa 12 zodiac sign na nangunguna sa reading na ito. Pwedeng hanggang dito sa charms makaresonate ka or hanggang sa mga tarot cards lang. Ito naman yung mga letra na posibleng andito yung letra ng pangalan ng person mo or letra ng pangalan mo. Thank you nga pala sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. Ingat po kayo palagi saan man kayo naroon. Z, T, A, L, W, N, O, R, I.